Ambisyosong sinabi ng Philippine Navy na nais nilang lahat ng mga barkong pandigma na kanilang bibilhin ngayong Horizon 3 ay dito nagagawin sa ating bansa, hindi lang upang makatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho, ngunit para din magkaroon ng kakayahan at eksperyensya ang ating mga local ship manufacturer na makagawa ng mga military-grade na mga barko. Ang Philippine Navy ay ang siyang may pinakamalaking makukuhang parte sa humigit kumulang 2 trilyon pesong ilalaan ng pamahalaan para sa AFP Modernization Program. Base sa wishlists na nais nilang mabili sa Horizon 3 na sinumiti ng Navy sa Pangulo noong nakaraang taon, maraming bilang rito ay mga fully armed frigates at corvettes. Ang Austal Philippines ng Cebu ay ang nangungunang shipbuilder sa bansa na may kakayahang gumawa ng military-grade na mga barko, kaya malaking pagkakataon ito sa kumpanyang ito na makakuha ng maraming proyekto sa Department of National Defense. Matatandaan na ang Austal sana ang siyang gagawa ng 6 na offshore patrol vessel para sa ating Navy noong mga nakaraang taon, ngunit may di inaasahang mga balakid na nangyari, kaya kailangang ibigay ng DND sa Hyundai Heavy Industries ang proyekto, na siya ring ikalawang lowest bidder. Dagdag pa ng Department of National Defense, ang mga barkong gawa sa ibang bansa ay mahirap i-sustain dahil sa kanila mulang mabibili ang mga spare parts nito na kung may pandaigdigang krisis na mangyayari tulad noong COVID-19 pandemic, na mahirap mag-export at mag-import ng mga produkto, malalagay ang seaworthiness at readiness ng ating puwersa sa alanganin, habang kung tayo ang gagawa, nasa loob lang ng bansa ang mga kailangang logistics and spare parts, kaya masisiguro palagi ang readiness at seaworthiness ng ating mga barkong pandigma. Nais ng Department of National Defense na ma-develop sa mataas na antas ang shipbuilding industries ng bansa hanggang sa mga military-grade na mga barko. Ngayon ay nag-uumpisa na ang Department of National Defense sa pag-train ng ating mga Navy personnel sa shipbuilding bilang panimula sa endeavor na ito. Ang Philippine Navy ay may 3 barko na nasimulan ng i-develop noong mga nagdaang panahon, na bagamat mga maliliit lamang, nais ng Navy ngayon na ituloy ang mga programa na iyon, na ang pakay ay makabuo ng mga primary surface combatants na mga fully armed frigates at corvettes. Bagamat napakaganda ng direksyon na ito ng ating Navy, ngunit may mga balakid na dapat tugunan ng ating pamahalaan, upang masigurong matulungan ang ating military shipbuilding plan. Isa rito ay ang kakulangan ng steel milling and manufacturing sa bansa. Sa katunayan, ang mga shipbuilding company sa bansa ngayon ay umaasa lamang sa pag-import ng mga steel, na karamihan pa nga ay galing pa sa China. Ito ay nagpapataas sa presyo ng kanilang mga barko, at nakakahila pababa sa kanilang kakayahan sa kompetisyon, at higit sa lahat umaasa tayo sa supply ng bakal mula sa bansang umaagaw sa ating mga teritoryo. Ang ambisyon na ito ng ating Navy, ay maari ding nangangahulugang i-required nila sa mga foreign shipbuilder na mananalo sa bidding, na kailangan nila mag-set up ng shipyard dito sa bansa, at kailangan nilang makipag-partner sa mga local shipbuilder. Ito ay maganda bilang panimula sa inaasam na Self-Reliant Defense Posture Program, ngunit kung walang sariling steel manufacturing ang Pilipinas, ay mag-import ka pa rin ng mga bakal mula sa ibang bansa. Ang Pilipinas, dahil bilang wala pang karanasan sa mga komplikadong malalaking combat warships, dahil pawang mga civilian vessels ang ginagawa sa bansa, ay wala ding mga shipbuilders na may kakayahang tumanggap ng mga military technology na ita-transfer ng foreign company. Kaya naman, isa sa iminungkahing gagawin ng Navy, ay ang pagtayo ng state-owned na shipbuilding company, na pamamahalaan ng ating mismong Navy personnels. Nang sa ganun, ang ating Navy, na may kunti ng kaalaman sa military technology, ay mas madaling maka-establish ng venue sa kakayahan sa pagtanggap ng mga bagong teknolohiyang pangmilitar. Ganito ang ginawa ng PT PAL ng Indonesia, maliban pa sa pagkakaroon nila ng sariling mga steel milling and manufacturing sa kanilang bansa, kaya mabilis yumabong ang military shipbuilding industries nila. Ang Pilipinas, na halos magsisimula sa wala, ay medyo may kahirapan sa pag-implement nito, ngunit ayon nga sa kasabihan, lahat ng milyon-milyong hakbang, ay laging nag-uumpisa sa isa, at ito ang pinakaunang tamang hakbang ng ating gobyerno,
sa pagkamit ng totoong self-reliance defense program. Ang katotohanan ng kakulangan ng mga barko ng ating Navy at Coast Guard ay makikita sa dalawang insidente ng lantarang pagpasok ng mga barko ng China, hindi lamang sa exclusive economic zone ng bansa, kundi sa mismong territorial waters na talaga. Nitong nakaraang araw, ay nababalita ang pagpasok ng survey ship ng China, na pinasok ang hanggang 11 nautical miles territorial waters ng Catanduanes at Samar. Ang ating Navy at Coast Guard ay nakakalungkot na hanggang pag-monitor lamang sa pamamagitan ng aerial visual inspection at radar monitoring. May dalawa pang mga warships ng China na namataan at na-monitor ng Navy at Coast Guard na pumasok at dumaan sa Cebu-Tawi-Tawi Strait. Nakakalungkot na hindi ito naaksyonan ng ating Coast Guard at Navy, dahil sa wala talaga umano silang available na barko, na maaring pupunta sa area, dahil lahat ay ginagamit sa isinagawang balikatan exercise, na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. Dito natin makikita, na kahit may 12 Coast Guard vessels na tayo, at ilang naval vessels ngunit lahat ay nagagamit na, sa balikatan exercise pa lamang. Kaya ganun karaming barko ang pangangailangan ng ating Navy at Coast Guard, na nais matugunan ng ating gobyerno. Sumama na ang Australia sa dalawang bansa na tumutulong sa Pilipinas, na mag-provide ng mga military hardware nito, para sa pagtamo ng kanyang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ang mga defense ministers ng Amerika, Japan, at Australia, ay nag-meeting at nagkakasundo, na pagtutulungan nilang itaas ang kakayahan ng Pilipinas, na ipagtanggol ang sarili nito. Ibinunyag ng tatlong defense ministers, sa ating Defense Secretary Gibo Teodoro, sa pakipag-meeting nito sa tatlong defense ministers na ito sa Honolulu, Hawaii, na asahan ang tulong militar ng tatlong bansa sa Pilipinas, na hindi lamang sa joint patrol, training and exercises, ngunit lalo na sa mga military hardwares. Ang Japan, Amerika, Pilipinas at Australia, ay bubuo ng isang koalisyon sa depensa, na kanilang tatawaging Quad Alliance. Nireject naman ni Teodoro, ang mga alegasyon na ginawa lang umanungpo ng Amerika ang Pilipinas, sa pakipagkompetensya nito sa China. Ayon sa Secretary, may Amerika man o wala, di mo may aalis ang katotohanang inaagaw ng China ang teritoryo natin, so may Amerika man o wala, ay haharapin ng Pilipinas ang China. Ang Pilipinas bilang bansa, ay kailangang ipagtanggol ang lahat ng teritoryo na ayon sa internasyonal na batas, ay talagang sa kanya. Ang Amerika ay nandyan, hindi para magnakaw ng teritoryo natin, kundi para alalayan tayo sa laban na ito.